Parang tukong nakayakap na si Piper sa katawan ni Brixton. Puno ng pagmamakaawang mga mata nitong tumingala. Biglang iniwas ni Brixton ang kanyang mga mata nang sa ganun ay hindi niya maramdaman ang pagkahabag sa kanya. Lumabas kayo ng babae yan kagabi. What she can give you, I can give you too. Hindi lang yun mas magaling ako sa kanya. Ayaw mo subukan? Naliit man sa kanyang pinagsasabi, kailangan gawin yun ni Piper nang dahil sa ama. Sinubukan pang abutin ni Piper ang labi ni Brixton sa sobrang pagkadesperada na niyang nararamdaman, ngunit bago pa niya magawang bagay na yon na idikit sa labi, maras na siyang inaitulak ni Brixton papalayo sa kanyang katawan. Ano ba? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ano sa tingin mong ginagawa mo? Huwag kang magpakababa, Piper Balboa. Humigpi na si Piper, hindi niya na napigilan ang kanyang mga luha. Sa totoo lang, ay awang-awa na siya sa sarili niya. Ang daddy niya rin ang may idea sa bagay na yon. Kinansela nito lahat ng card niya, maging ang wallet niya tinago. Just help me out, Natalio. Gustong-gusto ka ng daddy ko na maging son-in-law. Itatakwil niya ako kung... Nahihibang ka na ba? Hindi nga kita gusto at nililinaw ko yun sa'yo. Ang tigas naman ng ulo mo, Piper. Iinot-inot na tumayo si Piper. Hindi niya na kaya pang magpanggap. Kailangan niya nang sabihin ditong lahat nang sa ganun ay matulungan siya nito. Hindi pwedeng maging ganito ang kanyang imahe sa harapan ng lalaking ito. Siguro kapag nalaman itong lahat, baka sakaling maintindihan niya ito at pumayag itong magpanggap. Gusto niya nang pumunta kay Skyler, ngunit paano niya gagawin yun kung wala siya ni Stingkong Duling? Wala rin ang passport niya. Sa tingin mo gusto kita? Ayoko rin naman sa'yo ah. Huwag kang feeling gwapo. Napipilitan lang ako dahil gusto ka ng daddy ko. Tingin mo magugustuhan kung ganyang ugali mo? Napakalayo mo sa lalaking gusto ko. Tarantado ka at di pumunta ka sa kanya. Bakit akong kailangan mong guluhin? Come on, go to him. Wala akong pakialam sa inyo. Bumalang pang luha sa mga mata ni Piper, natalo ng sama ng loob niyang lamig na nararamdaman niya. Stop making yourself more dramatic. Wala kang mapapala sa akin. Kahit lumuha ka pa ng dugo dyan. Kinuha ni Brixton ng wallet niya at bumunot doon ng ilang libo upang ibigay sa babae na may panggastos to. Here, kumanap ka na matutuluyan mo hanggang sa masundo ka ng pamilya mo. O sumakay ka ng bus pabalik ng Manila, sa terminal ka na lang magpasundo sa driver niyo. Sabihin mo sa daddy mo na hindi ako papayag na maging asawa mo. Tigilan niya na kamang pag-ambisyon na magiging manugang ako. Nagkakaliwanagan ba tayo ha, Piper? Tinignan lang yan ni Piper. Nang hindi pa rin tugumalaw ay walang pakundangang kinuha ng lalaki ang isa niyang palad at maras na lagido ng binigay niyang pera. Wala siyang sapat na panahong aksayahin sa kanya ngayon. Hindi ka pwedeng manatili sa mansyon namin, kaya wag mo kong paandaran niyang pinaplano mong pagtulog dito. Akmang sasagot na sana si Piper nang biglang mag-ring ang phone ni Brixton. Si Seskan tumatawag sa kanya. Nawawala kasi sa suot na hikaw niya at ang naisip ay baka nasasakyan niyo ng nobyo o kung hindi naman nakita nito at nakalimutan lang na ibigay sa kanya. Nagbabaka sakali lang siyang nakita ni Brixton kaya tinawagan niya. Oo, nasa akin. Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo pagdating ko kanina sa mansyon. Napangiti na si Seskan ng preting nakahiga sa kanyang kama. Sobrang gaano ang pakiramdam niya. Muli ang binuka ang bibig na animoy may sasabihin pa kay Brixton nang maulinagan niyang boses ni Piper sa kabilang linya. Napabangon na doon si Seska, nahawi ng kasiyahan sa kanyang muka na nakalatag lang kanina. Bakit sila magkasama? Akala niya ba okay na silang dalawa ni Brixton? Bakit naroon pa sa mansyon ng mga Barcelong babaeng yun? Biglang umahon ng matinding selos sa kanyang dibdib. Yung tipong biglang sumama na noon ng pakiramdam niya. May kasama ka pala. Sige, kapag nagkita na lang tayo ulit, saka mo ibigay sa akin ng isang pares ng hikaw ko. Pagkasabi niya nun, pinatay na ni Seskang tawag. Sinamaan na ng tingin ni Brixton si Piper. Sinisisi na ditong babae. What the fuck are you trying to do, Piper? Nangatal pang katawan ni Piper nang umihip ang malakas na hangin. Gusto lang naman niyang tulungan siya nito. Kapag hindi pa siya umalis, tumawag na kayo ng pulis. Bili ni Natalia na tuloy na doong tumalikod. Brixton, stop doing these embarrassing things. There are no possibility for us to be together. Hindi kita gusto. Ilang beses ko bang uulitin yun? Huwag mong ibabasa ganitong sarili mo. Magkaroon ka naman ng konting kahihiyan para sa katawan mo. May sasabihin pa sana si Piper, ngunit tuluyan na noong nakalayo si Brixton nang plano kukunin niya lang sanang susi ng sasakyan at pupunta siya ng villa ng mga Navarro. Mukhang na-misunderstood na naman siya ni Seska at kailangan niyang magpaliwanag. Ayaw niyang isipin nito na nagloloko siya dahil naroon sa kanila si Piper. Ayaw niya mag-explain sa tawag na alam niya nang hindi papansinin ni Seska. Tama nga siya doon. Sinubukan niya tawagan ng number nito, ngunit dinidedma lang yun ng nobya na malamang ay kung ano-anong naiisip dahil sa narinig na boses ni Piper na kausap niya kanina. Kumuha siya ng jacket at pinalingan si Gavin na walang kamalay-malay kung anong gagawin ng kapatid.
Nakatingin na rin sa kanila si Thor na binabanatan ng dessert na ginawa ng kanilang ina. Mom, Dad, lalabas lang po ako saglit. Saan ka na naman pupunta ha, Brixton? Si Gaston na puno ng pagdududang mga mata. Akala niya kasi si Piper ang asikasuhin niya. Kakabalik mo lang halos tapos aalis ka na naman. Hindi pa kumpletong tulog mo kagabi. Ano problema? Saglit lang po, Dad. Binalingan pa niya ang dalawang kapatid na nakatingin pa rin noon sa kanya. Gavi, Thor, gusto niyo sumama sa akin? Akmang tatanggi ang dalawang kapatid na mas gustong manatili sa loob ng mansyon ngunit nahila na sila ni Brixton patayo. Kailangan niya ng kasama ng sandaling yon. Hindi pwedeng siya lang ang pupunta sa villa ng mga Navarro. Samahan niyo na ako. Sibling bonding, ayaw niyo? Pilit na kumawala si Thor sa kanyang hawak ngunit tumigpit pang kapit ni Brixton sa bunsong kapatid. Si ate na lang kuya. No, sasamahan niyo akong dalawa sa ayaw at sa gusto niyo. Sa lakas ni Brixton ay walang kahirap-hirap na nahila niyang katawan ng dalawang kapatid na hindi man lang nakakuha ng jacket. Makahulugang nagkatinginan na si Nati at Gaston na piniling wag na lang makialam sa kanilang mga anak. Mukha namang hindi masamang hangarin ni Brixton na sinama pang mga kapatid. Nakapangbahay lang din ang dalawa ng sapin sa paa ay normal na tsinelas sa loob ng mansyon na may balahibo. Ngunit wala na silang naging reklamo na makalulan silang tatlo ng kotse. Nasa Francis si Gavi na panay ang irap habang nakahalukip-kip. Pinapakita kay Brixton na ayaw talagang sumama dito habang si Thor nasa likod at napipikon ng muka. Sinama mo talaga kami kuya. Shh! May tatawagan ako. Si Brixton na abalang kinakabit namang seatbelt habang nasisang tenga ang phone. Mr. Balboa, narito pong anak ninyo sa labas ng aming mansyon. Pwede po bang pakisundo? Hindi ko siya mahaharap. I'm a busy person. Also, I can't guarantee that if she keeps making trouble, she will do something that will hurt others and herself. Diretsyung turan ni Brixton na hindi na nagugustuhan kung anong ginagawa ng babae sa kanyang sarili noon. Iho, pwede bang ikaw na munang bahala sa kanya? Nakakaistorbo po siya. Huwag niyo pong hintayin na kapitan siya ng sakit. Niwala siyang dalang pera man lang. Muli pa sana magsasalita si Peter na bigla niyang babaan ng tawag ni Natalio na hindi niya nagustuhan. So ang dahilan ng paglabas mo kanina si Piper pala. Hula ni Gavi na may mapang-asar na tono. Nilingon pa nitong kapatid na si Thor sa likod. Huwag ka nang magulat, Thor, kung saan tayo pupunta. Mukhang sa future in-laws ni Kuya. Nagapir ang dalawa at malakas nang nagtawanan. Hindi sila pinansin ni Brixton na pinandar ng sasakyan. Kaso ate, mukhang wala yatang bayag si Kuya. Kailangan pa talaga tayong isama. Shut up, Thor, sulyap ni Brixton sa rearview mirror. Sinama ko kayo bilang shield. Nagkatingin na sina Gavi at Thor lalo pa ng malakas ng malakak si Brixton. Mabilis ang naging takbo ng kanilang sasakyan. Napasigaw pang dalawang kapatid ni Brixton sa takot at pareho siyang binigyan ng putos sa ulo. Sasamahan ka na namin kuya, pero pwede bang dahan-dahan naman? Hindi pa namin nararanasan ni Thor na ma-in love. Gusto mo bang atakihin kami sa puso ha? OA na sigaw ni Gavi na nandidilat na noon ng mga mata kay Brixton. Bumalik sa kanyang katinoan si Brixton na unti-unting bumagal sa pagmamaneho. Ganyan ba kapag in love? Parang nakakatakot naman dahil mukhang ginagawa kang hibang. Tumawa si Thor. Si kuya lang yun ate. Hibang na hibang. Paano takot sa kanya sariling multo? Nasa living room ang mag-asawang Navarro nang sapitin nilang villa. Sabay na napatingin sa pintuan ng dalawang matanda na hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Naroon ang tatlong anak ni Gaston at Natalia sa harap nila. Oh, anong ginagawa niyo dito? May problema ba? Salita ng tingin sa kanila ni Cora. Tita, may nakalimutan lang po akong sabihin kay Seska. Ha? Bakit kasama mo itong si Gavi at Thor? Si Conrad na natatawa na kay Brixton, malamang i-backup niya sila. Hay nako, natatakot po sa inyo si Kuya. Pangunguna ni Gavi na naupo na sa sofa at sumandal pang ulo sa balikat ni Cora. Pasimple niyang hinila si Thor sa kanyang tabi upang maupo na. Tahimik naman itong sumunod sa kanya. Hindi pa nga kami tapos kumain ng tanghalian. May tira pa po ba kayong pagkain, Tita Cora? Gutom pa kami ni Thor. Natawa na si Cora, ngunit walang humor yon. Lumipat ang tingin kay Brixton sandali. Naku, huwag niyong gagayahing dalawang Kuya Brixton niyo ha? May pagkaduwag. Hindi kaya mag-isa. Oo nga, sang-ayon na ni Conrad na hindi nagawang magsalita ng pangit kay Brixton dahil sa dalawang kapatid. Tumayo na doon si Cora. Hinawakan sa tigisang braso si Gavi at Thor. Let's go sa kusina. May natira pa kaming pagkain doon. Ipaghahanda ko kayo. Aya ni Cora na masama ng tingin kay Brixton. Gaya ng asawa at hindi niya mapagsalitaan ng masamang lalaki dahil maririnig yon ni Gavi at Thor. May ice cream kayo, Tita Cora? Parang gusto kong kumain ng ice cream. Ang lamig ate, ice cream ka pa rin? Alma ni Thor nang tutoy busog na busog pa. Gusto ko ng hot chocolate.
Nang magtungo na sila sa kusina ay mabilis na umakyat si Brixton sa hagdan upang magtungo na silid ni Seska bago pa man siya maharangan ni Conrad na hindi magawa dahil sa mga kapatid niya. Hindi ko matuktuon ng lalaki, basta na lang niya pinasok ang silid na hindi naman nakalak ang pintuan. Napahawak si Seska sa kanyang dibdib na makitang pagpasok ni Brixton. Napakurap ng mga mata, sinundan ng tingin ng maingat na pagsara nito ng pintuan. Anong ginagawa mo dito? Halos hindi lumabas yun sa kanyang lalamunan. I was afraid you would misunderstand what you heard. So I came here. Hingal na sabit ni Brixton, hindi inaalis ang tingin. Maliwalang tinuloy ni Seska ang pagpupunas ng hawak na towel sa kanyang basang buhok habang buhay ang blower. Ano ka ba? Ayos lang sa akin. Iwas na ito ng mga mata na halatang ibang pinapakahulugan sa sinasabi niya. Humakbang na si Brixton palapit sa kanya. Kinuha ng towel sa kanyang kamay at ang blower niya, siya nang tuyo ng buhok ni Seska. Na-miss niya yon. Noong magkasama pa sila, palagi niyang ginagawa yun na naging hobby na niya. Nakikita niyang ginagawa yun ng daddy niya sa kanyang ina't naunawaan niyang masayang pakiramdam. Nung una, ang buong akala niya ay sobrang OA lang ng ama, ngunit ngayong siya nang gumagawa ay parang wala na lang yun. Hindi na inutusan siya nito, ngunit nakasanayan na niya. Gustong gusto niya rin ang amoy ng shampoo nito na hindi pa rin nagbabago. Natahimik silang pareho. Inabot ni Brixton ng hairdryer at muling binuhay yon. Nabasag ng tunog nitong katahimikang yumayakap sa bawat sulok ng silid. Nang patayin ni Brixton sa gitain saka nagsalita si Seska. Hindi ko naman dinidibdib na talyo. May pagkakataon talagang magkikita kayo tatanggap ko yun. Binitawan na rin ni Brixton ng towel sa kanyang hawak. Naupo na siya sa gilid ng kama sa tabi ni Seska. Pumunta ako dito dahil gusto kong sabihin sa'yo na wala lang yon. Pumunta si Piper ng pusa't hindi siya invited. Hindi ko nga siya pinapapasok sa loob ng mansyon. Hindi ko maintindihan kung bakit pinipilit niya sa akin ang sarili. Nung una sinabi niya sa akin na may iba siyang gusto. Sa tingin ko pinipressure siya ng kanyang ama na gawin niya yon. Diretso pang pagkukwento ni Brixton sa kanyang kasintahan. Nanatiling tahimik lang si Seska habang nakatingin sa mukha ni Brixton. Hinihimay ang mga sinabi ng nobyo sa kanyang isipan na lalong nagpabagabag sa kalooban ni Brixton nang dahil sa pananahimik nito. Ibang pananahimik nito ngayon. Basta iba. Malalim yon, nakakabahala. Yung tipong hindi ni Brixton maaro kung anong iniisip niya. Kinulong niya ng katawan nito sa kanyang mga baraso nang sa ganun sabihin nito sa kanyang iniisip. Nang iangat ang mukha ay mabilis niyang ninakawan ng halikang labi ni Seska na napakislot. Pilit na inuhuling mga mata nito na para sa lalaki parang biglang naging mailap at hindi niya magawang maapuhap upang mabasa lang noon. Pangako baby, hindi ko talaga siya pinapunta. Pabirong tinulak ni Seska papalayo ang mukha ni Brixton sa kanya na akmang muling hahalik ang nobyo dahil nilapit na naman ito ang kanyang mukha. Naniniwala naman siya sa mga sinasabi nito, hindi lang talaga siya umimik dahil wala naman siyang ibang sasabihin. Isa pa gaya na sabi niya ay ayos lang yon. Gets na rin kung anong sitwasyon nila. Sana tinawagan mo na lang ako at hindi ka na pumunta dito. Nagsasayang ka ng effort at gasolina. Hindi mo sinasagot kaya nag-aalala ko na baka galit ka na naman sa akin. Gate ni Brixton na pinutol ang sasabihin niya habang yakap pa rin noon ang kasintahan. Pinaamo niya ng kanyang mukha upang ipakita lang yun noon kay Seska. Paano ko sasagutin ang tawag mo kung naliligo ako? Balik tanong ni Seska na iniling ang ulo, nangasar ang mata. Humipit pang yakap ni Brixton sa kanya. Hindi na rin to plano magtagal sa silid na yon. Dahil baka mamay kung ano pang maisipan niyang gawin sa katawan ng nobya. Lalo na't mabango ito. Humahalimuyak ng shower gel ni Seska. Bababa na rin ako kaagad. Sinama ko si Gavi at Thor papunta dito. Baka mainip na sila sa ibaba. Ha? Nandito sila? Natatawa ng tanong ni Seska na hindi makapaniwala na dinala pa ni Brixton ng mga kapatid nito. Oo, sinama ko. Since alam ko namang hindi ka naman galit kaya aalis na ako. May mga bagay pa rin akong kailangan asikasuhin. Ni Brixton na hindi na sinagot pa ang tanong nito tungkol sa pagsama niya doon sa mga kapatid niya. Okay. Dinukot ni Brixton ng hikaw nito sa kanyang bulsa nang tumayo na ibinigay na yon kay Seska. Here, bago ko pang muling makalimutan. Tiyakap siya ni Seska matapos na tanggapin yun at sa may pintuan lang na silid niya inihatid. Nais na sanang bumaba, ngunit nahiya siyang makitang future in-laws ba't baka kung ano pang isipin nila kapag nakita siyang bumaba. Send me a message kapag nasa mansyon na kayo. Nagdala ka pa talaga ng kasama ha? Ngumisi lang si Brixton at muli siyang ninakawan ng halik. Buwaba na ng hagdan si Brixton habang tinatanaw ni Seska. Naabutan ng lalaki si Conrad nang nasa sala. Hinarangan siya ng matandang lalaki sa may puno ng hagdan kahit pamukhang lalagpasan niya na ito. Tumigil na lang si Brixton upang harapin ng matandang lalaki. Huhulaan ko, may problema? Hindi ka pupunta dito kung wala.
Panunukso pa ng matanda na parang bata, umiling lang si Brixton sa kanya. Wala siyang planong sabihin kay Conrad tungkol sa pagpunta ni Piper sa kanilang mansyon. Lumipad ng mga mata niya sa kusina at nangunot ng noo na makitang wala doon si Gavi. Si Thor lang nakita niyang kasama ng ginang. Magkaharap sila ng table at umiinom ng hot chocolate na umuusok pa rin noon. Wala po, Tito Conrad. Talaga? Bakit ka napasugod dito? Dinala mo pa talagang mga kapatid mo. Binigay ko lang po yung kabiyak ng hikaw niyang naiwan sa loob ng sasakyan ko. Bago pa may masabing muli si Conrad humakbang na si Brixton patungo sa kusina. Sumunod doon ang matandang lalaki ngunit hindi na ito nagsalita pa ng maisip na akmang paalaskap sana kay Natalio. Si Gavi, tita. Oh, nakababa ka na pala, Natalio. Lingon na kagad sa kanya ng ginang. Lumabas kuya, maglalakad-lakad daw siya. Magpapababa ng kinain. Sagot ni Thor na muling binalik ang atensyon sa ginang matapos na saglit tingnan ang kapatid na si Brixton. Kinikwento ng ginang ang love story ng kanilang mga magulang kung kaya naman interesado doon na makinig si Thor. Gusto niyang malaman ang buong pangyayari kung paano nagkakilalang kanilang mga magulang. Gusto mo ng hot chocolate, Brixton? Alok ni Cora na maupo na lalaki sa harap nila. Sige po tita. Paunlak niya sa alok nito, tinignan na si Conrad na nakiupo na rin doon at nakatingin pa rin sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman nasa may pool na noon si Gavi. Doon siya dinala ng kanyang mga paa. Titig na titig sa bulto ng katawang nagfo-floating sa ibabaw ng pool ng villa ng mga Navarro. Hanga siya dito na sa kabila ng malamig na panahon ay nagawa pa nitong maglangmoy. Hindi pa nga nagpapakita noon ang araw at mahamog pang paligid. Naka-swimming trunks lang din ito kung kaya naman mas naging interesado pa siyang malaman kung sino yon. Sa bagay, mainit naman ang tubig na umuusok-usok pa. Yung tipong nagmistulang hot spring yon. Kung siya rin naman ang mahilig lumangoy at sana sa malamig na klima, maglalangoy din siya lalo na't kung walang ibang ginagawa pa. Si Kuya Oscar ba yun? Parang siya na parang hindi. Tanong ng dalaga na tinutukoy ang pangalan na anak ni Cora at Conrad, na noon pa rin sa bansa't nasa dinig niya ay usapan ng mga magulang ay next month pa silang babalik ng ibang bansa ng kanyang asawang kasama kung saan sila naninirahan. Ay, parang hindi nga siya. Biglang nagpa siyang umahon sa pool ang bulto ng katawang yun nang mapansin niya na may dalawang pares na mga matang pinapipiyesta ng kanyang katawan sa gilid ng pool. The white flesh, with a healthy luster, was covered with water droplets, sliding down along the bulging muscles. Pulang-pulang buong katawan nito na halika ng hangin. Wah, ang macho niya! Napatakip na ng kanyang mga mata si Gavi. Maya-maya pa'y sumilip sa pagitan ng mga daliri niya si Gavi. Napatras na siya na makitang nasa harap niya ng lalaki na noon lang niya nakita. Si Benedict yun. Napangisi ng lalaki sa reaksyon ni Gavi kung kaya naman hindi man niya ito kilala ay winisikan niya ng tubig na nanunulay sa kanyang kamay. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba nilalamig? Halukip-kip na ni Gavi na feeling close na kagad sa lalaki kahit na panakanak ang sulyap nito sa kanyang katawan na mabilis ang binalot ni Benedict sa towel. Kitang-kita niya na kasi sa mga mata ng babae ang pagnanasa sa katawan niya. Hindi na yun bago, ngunit bigla siyang kinabahan at nagkaroon ng hiya sa sarili niya.